Alright, brothers and sisters, for the second part, as I shared to you, paano ko ba na-achieve o na-fulfill yung monetization ng channel natin. So, ngayon, isi-share ko sa inyo kung paano ko napanatili yung performance ng ating channel. It's all regarding about the persistence now. Before, the performance of the channel, how I did it, and ngayon, how we persist or paano natin na-consist yung lahat ng ano na yon, way na yun para ma-reach yung requirements at to become a successful YouTuber. So ngayon mga kapatid, magsisimula tayo sa pag-upload ng video mo. But you know, of course, nagawa mo na lahat ng, na-execute mo na lahat ng gusto mo i-share at nakunan mo na lahat ng dapat mong ibahagi sa manonood at nabuo mo na yung video mo na yun. I-upload mo siya mga kapatid. But of course, paano mo siya mapapakita sa mga tao, sa lahat ng mga viewers na ano yung pwede nilang makuha o ano yung pwede nilang mag-gain sa panonood ng channel mo. But of course, the performance is always there. But paano mo maipapakita o paano mo ma-prove sa mga manonood na maganda yung kalalabasan ng kanilang makikita sa channel mo o sa video mo? Mangunguna dapat yan mga kapatid, complaining about the titles. Doon sa titles na yan, ma-attract yung viewers mo na magkakaroon sila ng idea na ganito pala ang palabas na pwede nilang mapanood. It's all about the titles. At kailangan dapat yung titles na ilalagay mo sa video mo, yung nagkakaroon sila ng idea or nagkakaroon sila ng interesting kung ano yung laman ng papanoorin nila. And it's always giving a warning na pwede nilang malaman at pwede nilang makuha sa video mo. It's all about, maybe pwede nating gawing it's more important no, yung idea ng content mo and the knowledge na pwede nila makuha. And of course, sa mga tao na nagtatanong, it's always asking how I, and how to. So, more important kung gusto nyong magkaroon ng idea yung tao at magkaroon ng knowledge yung tao sa video mo, pwede mong simulan sa title na how I, how, and how to. So, in that cases na makita nila sa video mo, sa thumbnails mo yung question na yon, and they have a kind of interest na papanood nila yung video mo. And the second mga kapatid, that's the first one. Now the second one is yun yung kumbaga ma-attack sila doon pa lang sa thumbnails na ibibigay mo. And pag napanood nila yung thumbnails o pag nakita nila yung thumbnails mo dadaan sa YouTube, doon magkakaroon sila ng thrill sa sarili nila na nabuksan yon at hanggang sa mabuksan nila yon at magkaroon sila ng pagkakataon na panuorin ang kabuuan ng inyong channel. Yun yung tinatawag ngayon mga kapatid, no? Hook them. First, the compelling of the titles. Second, second, yung hook them, yung magkakaroon sila ng interest have the interest na tuloy-tuloy nilang mapanood yung channel mo dahil doon sa ginawa mong thumbnails. Kumbaga, mayroon kasing sa isang video kasi mga kapatid, mayroong kabuuan na sinasabi mo doon na how I reach 10,000 subscribers o 1,000 subscribers. Doon pa lang sa channel na yon, magkakaroon yung idea yung tao na panoorin o tignan yung laman ng video mo. And in that trailer mga kapatid, na sa unang mapapanood pa lang, pag nabuksan nila yung channel ay yung video mo, nagkaroon sila ng idea gradually hanggang sa mabuo nila yung idea na yun at makuha nila yung idea na yun sa panonood ng channel mo. So kailangan talaga dapat ng performance doon, not just only performance in editing mga kapatid, but also giving the idea of the content that you made para sa mga tao, sa lahat ng manonood. Pangalawa yan, hook them.
dapat doon sa trailer o trail ng video na ginawa natin. First hook, compiling them with the titles. Second, hook them with the trailer of your content, your videos. And pangatlo mga kapatid, make them fall in love. Actually, yun yung pwede nating sabihin na nangungusap ka sa kanila. In every way mga kapatid, dapat mayroon kang connection sa mga viewers mo. Dapat mayroon kang kumbaga relationship sa mga viewers mo o sa mga subscribers mo. At dapat nagsisimula yun palagi sa iyo. Bigyan mo sila ng kumbaga way na makausap kanila o makausap mo sila. Ikaw magbibigay o sa iyo magsisimula yung paglapit natin sa mga manonood natin, especially yung magkaroon ka ng kumbaga attachment sa kanila in every way na makapapanood sila ng video mo. Sa lahat ng mga tao na nagko-comment, dapat lagi mo bigyan mo sila ng feedback o response sa lahat ng comment nila. And in every video, mayroon tayong tinatawag na intro, middle at saka outro. So yun mga kapatid, sa intro at middle at outro ng yung channel, ng inyong video, dapat laging andoon ka pa lang sa intro na yon, nagsasabi ka na kumbaga nag-express ka na ng feelings mo sa mga viewers mo, sa mga subscribers mo na magkaroon sila ng time, panahon at oras sa inyong channel para masubaybayan kanila. And you have the right thing to do na sabihin mo sa kanila yan, dahil you have the relationship connection to them at nangungusap ka sa kanila. And in the intro of your channel, pwede mo silang sabihin na sa lahat ng iyong mga kapatid na hindi po nakasubscribe, please subscribe, at gusto nyo po mag-comment kayo and likes all my videos. So yun po, example po yun. Pwede nating kausapin yung mga subscribers natin, yung mga viewers natin, at sa mga ibang na-intrigue lang at nakapanood lang yung channel mo. Doon magkakaroon sila ng way kung ano yung dapat nilang gawin o ano yung gagawin nila para sa channel mo in return sa naibigay mo na idea or naibigay mo na knowledge about your channel. Napakahalaga po na magkaroon ka ng attachment sa viewers mo, at napakaganda sa relationship bilang isang kaibigan, bilang isang subscribers, bilang isang tagapakinig, audience mo, na nag-communicate ka sa kanila. Communication, sabi nga nila, communication is the key para ma-achieve mo o ma-reach mo yung subscriber at saka watch hour mo. Kasi kung hindi dahil sa kanila, sa mga lahat ng manonood, hindi tatakbo yung channel mo at hindi mo ma-reach yung requirements na hinihingi ng YouTube. Because of them, because of the people na nanonood sa'yo at nagsusuporta sa'yo, you gain para makuha mo yun yung hinihingi ng YouTube, ng YouTube partnership program. Yun yung kailangan natin na i-work out palagi sa ating channel. It's not all about of editing, performance of your channel, of your video, but it's all about connection sa ating mga manonood. So yun po, first, compiling of titles. Pangalawa, hook them with all the trailers or idea ng content mo, ng video mo. Pangatlo, fall in love with your subscribers, with your audience of viewers. At yung pang-apat mga kapatid, ito na yung last na ibibigay ko sa inyo, having CTA, kumbaga call to attention o call to action. Yun na yung nagkaroon ka na ng pag-share sa lahat ng subscribers mo mga kapatid, giving them knowledge to do subscribe, to do like, and to do comment, and pang-apat yung share. At yun, maglo-long last at yung long term ng channel mo
magtatagal dahil may relation ka sa viewers mo na naghihintay at nag-aabang sa channel mo, and doon natin mapapasok yung consistently ng iyong channel pag tuloy-tuloy yung relasyon mo sa mga subscribers mo para mabagian sila at makapag-share ka sa kanila. Yun more important kasi maraming mga YouTuber, mga kapatid, no, na napakadaming subscribers pero hindi sila ganon nagtagal dahil wala silang consistently sa pag-share at consistently na makapag-attach sa kanilang mga subscribers, at doon hindi nagtatagal hanggang sa maiwanan at maiwanan at maubusan ka na ng audience o ng viewers mo. At the competition in YouTube, mga kapatid, ay napaka laki. Maraming mga umuusbong ngayon ng mga YouTuber, maraming umuusbong ngayon ng mga vlogger na nagkakaroon ng interest sa mga tao, nagbibigay interest sa mga tao na para mapanood sila. And yun na yun yung mga bagong generation ngayon, lalong-lalo na sa mga vloggers na nakagbibigay aliw, o kumbaga it's more about the worldly things pero dahil nga entertainment. But in my case, in our channel, brothers and sisters, I all share to you what is the most important in this world. At yun yung spiritual life natin dito sa mundo. It's not all about the entertainment. It's not all about the fashion. It's not all about the performance, but all comes the knowledge and wisdom na nanggagaling sa salita ng Panginoon. At bilang isang lingkod ng Panginoon, paano tayo mamuhay dito sa mundo na nakaayon sa kagustuhan ng ating Panginoon? Dapat yung ginagawa natin hindi lang para sa ating mga sarili, kundi para sa ating Panginoon na magbigay ng buhay natin at nagkaloob ng biyaya na tinatamasa natin sa mundo. Aanhin mo yung mga mayroon ka kayamanan dito sa mundo, mga kapatid. Aanhin mo yung kasikatan mo dito sa mundo, mga kapatid. But in the long run, hindi naman talaga nagtatagal. Everything is just only temporary. Pero yung buhay na talagang mayroon tayo pagdating sa Panginoon, yun yung makakaharap natin, na makakasama natin ating Panginoon na sa langit. And this is in this world, hanggang tayo nandito, is just only a temporary. Everything will be it will be pass away, mga kapatid. Pero yung totoong buhay na mayroon tayo pagdating sa harapan nating Panginoon, yun yung eternal life. Pero paano ba natin ma-reach yun? Paano natin makukuha yun? Kung ang pagbakinig at pagbabasa man lang ng kanyang salita ay wala tayo sa ating mga sarili. You cannot bring all those wealth. You cannot bring all those fame na mayroon ka dito sa mundo kung darating yung panahon ay mawawala at babalik din tayo sa langit. Lahat yan ay mawawala. Lahat yan ay sa panandaliang kaligayahan dito sa mundo. But yung tunay na joy, yung tunay na dapat na nakaigting sa atin yung love, yung faith, pagdating sa ating Panginoon, yung pananampalataya natin sa ating Panginoon, at yung perseverance na kahit anong hirap at kahit anong kumbaga ano yung naranasan natin sa mundo, dapat laging nasa Panginoon tayo para malagpasan natin yun. And para sa akin, mga kapatid, no, dahil yun nga kasi kaya ako nagbabahagi, o kaya ako nag-share sa inyo dahil ayaw namin, o ayaw natin dito sa mundo na mawala na lang tayo ng ganun na lang, o kumbaga kasi yung pagmamahal ng Panginoon ay para sa lahat, hindi lang sa akin, hindi lang sa iyo, hindi lang sa pamilya mo, kundi para sa lahat ng tao dito sa mundo. Kung sino ka man, kapatid, I hope na makonbik ka, at alam ko na naintindihan mo yung sinasabi ko dahil Pilipino ka man o hindi, Kristiyano ka man o hindi, ano man ang lahi mo, tayo ay isa, at isa ang lumikha sa atin. Yun yung Panginoon na natin na sa langit.
And kung hindi ka man naniniwala na may Panginoon, mga kapatid, kung sino ka man o sino man ang mga hindi nananalig o naniniwala sa ating Panginoon, try to watch every video na i-share ko, na kahit papano sa kaibuturan ng iyong puso o sa kalaliman ng inyong pag-iisip o kaisipan, magkaroon ka ng idea na ano yung ginagawa natin dito sa mundo, ano yung ginagawa natin para sa ating sarili patungo sa Panginoon, ano yung pwede natin gawin para mabago natin ating sarili pagdating sa mundo. In the end, yung ginagawa natin sa ating sarili para sa ating sarili para sa mundong ito, ano ba yung pupuntahan nito? Hanggang kailan ba tayo ganito, or may magagawa ba tayo sa sarili natin para mabaguhin natin ating mga sarili? Yun yung mga katanungan, mga kapatid, na minsan hindi natin masagot dahil walang gumagabay, walang nagsasabi at walang nagbabahagi sa atin. Kasi minsan kailangan lang natin sa ating mga sarili minsan, mga kapatid, no, ay to be at ease. Minsan kailangan nating tumigil sa kung ano yung pinagkakaabala natin sa mundo at makinig sa mga bagay na hindi natin pa naaabot ng ating mga sarili. At yun yung ipinupukaw ko sa inyong lahat, na sa ganitong paraan, nagkakaroon tayo ng relationship, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na pakinggan yung salita ng Panginoon. So masyado ng mahaba ang kapatid, dito lang, hopefully na lahat ng mga kapatid natin dyan na nagsisimula. Ako lang din po ay isang maliit na YouTuber lang, isang Christian vlogger na nagbabahagi sa inyo, at hindi ganun katulad nila ng kalakihan, pero the reward is always there from heaven. Yung ginagawa natin, mga kapatid, na ay walang katumbas sa lahat sa ginagawa ng ibang tao na nakakapag-raise o nakakapag-gain ng millions. But in myself, I'm really happy sharing to you all the glory of God, na kung anong mayroon tayo o anong mayroon ako sa buhay ko ngayon. Kasi masaya ako, mga kapatid, na in 2 months and 20 days na paghihintay, na reach natin, in bihira lang yung pagkakataon na magbigay sa atin. Salamat sa partnership program at na bigay sa akin at na monetization channel ko, and hopefully magtuloy-tuloy tayo. Hindi kayo magsisisi, mga kapatid, yung pag-upload at pag-continue na pag-share ng Word of God. Lagi yan, hanggang sa nandito pa yung channel natin, nakakapanood kayo ng Praise and Worship, makakapakinig kayo ng preaching, at makikita niyo yung buhay ni John Ortiz. So hanggang dito lang po. Maraming salamat sa lahat po ng gustong mag-comment at nagustuhan yung video natin ngayon. Like lang po kayo, and sa mga subscribers natin dyan, maraming salamat sa suporta, and sa lahat ng hindi pa napag-subscribe, subscribe na po kayo. God bless. So for the second part, no, of our sharing, how do I reach and how do I paano ba? Mali